chain. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name every day. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty, and the wonderful grace of Jesus reaches me altogether. Wonderful, the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountain, sparkling like a fountain. Oh, sufficient grace for me, for everything, broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, losing the most defiled, by its just for me ever, making Him God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches me altogether. Wonderful, the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountain, sparkling like a fountain. Oh, sufficient grace for me, for everything, broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Amen. Thank you for that wonderful singing. You know, be seated, please. Amen. Thank you, song leader. Morning, kakapsat. Are you happy this morning? Amen. Ya, dito iti haan nga maawan kanya tayo, iti ragsak. Ya, iti puso tayo. Noon ay salakan ka, kuna na, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Iso nga naragsak. Yan, tiyal daw tayo tatang, amin kadwa tayo. Ni Apo Isos, amen? Okay. Agyaman tayo, dito iti pakaramidan mo, iti joint fellowship, dito iti may kadwa nga term. Ito'y abra nga pakaramidan iti Northern Luzon Fellowship of Baptist Churches in Mission. Ya, iso nga agyaman kami unay. Ya, agyaman tayo unay kay ni Apo Dios. Dito'y nga maiya sinagmad, kakapsan. Dito'y iti ebanghelyo ni Apo Isus. Dayta iti plano ti Apo kanya tayo. Jay may panang Captain Jeronimo Baharag, yaman kami unay, sir. Ya? Iti panang welcome mo. Ya? And nagiti kagawad na, yaman kami kay ni Brother Ramil. Ayan. Ya? Uray pa yung nagijay kagawa. Nagana, nagijay kapsat. Ya? Sir Ermo, tayo po'y pupunta sa recognition para nag-recognize ng iti visiting churches and pastors. Ito'y second quarter iti joint fellowship tayo. So, regoy tayo teka Taiwan. Pastor iti Soul Harvest Baptist Mission sa Quintin, Pastor Paulo Santos. And nandito ba yung mga may kasama po ba si Pastor Paulo Santos? Tayo po kayo? Tayo po kayo. Amen. Praise God. You may now take your seats. And meron din dito yung
Hillside Baptist Church. Si Brother Ramil. Thank you, Brother Ramil, for attending. Ayan, amen. At may lighthouse po ba dito? Lighthouse Baptist Church. Nandun si Sister. Thank you for coming po. And recognize din po natin yung Pastor Sammy Mateo, Bible, New Hope Baptist Mission from La Paz. Ayan. Thank you so much for coming po, Pastor. And as well as Pastor Michael Tugadi, Pilgrim Baptist Mission ng Bugal, together with his the member there. I don't know yung anak ni Pastor. Coming po, Pastor. And dito rin po yung Pastor Ronald Abayon with his with the members. Nandito po yung media team ni Pastor. Thank you po, Pastor. At talagang fully supported ang church fellowship po natin ngayon dahil sa magandang music natin. And tawagin po natin, i-recognize din po natin dito from Santo Domingo, Bible Baptist Church of Santo Domingo, Pastor Freddy Briones with his members. Ayan. Amen. Praise God. At yung Love Bible Baptist Church, Pitigan and Bangged. Tayo po kayong lahat. Amen. Pastor Ermo Kabilan. Amen. At ang ating pong pinakagwapong chairman, Pastor Ron ng Bayan at mga members po doon sa San Vicente Baptist Church. Amen. Praise the Lord. At may mga visiting ano pa po tayo dyan. Pastor Ongkoy at yung Calvary Baptist Church, Pastor Jordan and with his members. Amen. Thank you for coming, Pastor. And ating pong speaker pamaya, si Pastor Genesis Santiago with the members. Amen. Praise the Lord. Meron pa po ba yan nakaligtaan na churches or pastor na nakapagating? Wala pa on the way pa siguro yung mga iba. Kasi may mga nag-message sa ating GC na papunta pa lang po sila. So, as we continue, tayo po ay tumayo lahat and let's sing our welcome song. Brother Jonathan. Stand up and let's take this chance to shake one another as we sing our welcome song. There's welcome here. Yes. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Oh, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see you, the glory of the King. Yes, I love you in the love of the Lord. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Hallelujah, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome. See the glory of the King. Yes, I love you in the love of the
songs ang may magiging marunong makabsat. We ask the DJ and the lead testimonies na and special numbers na to please approach the media team in front. At kung may register the DJ, -1 tayo. And so let's sing our next song. God is greater than our sins. Amen. Let's sing. All of us, let's sing. Praise the
sasaganaan nila ito mayabang na nagiging dito mga white research kami special
Amen. Praise the Lord for that special number. Okay, may mga ating mga pastoral and next step also. Thank you for coming, Pastor Oscar Vasquez. Okay, praise the Lord from Narbacan Baptist Mission. Praise God. And also, Pastor Robin Jr. Cabasan, the pastor of Open Door Baptist Church since Zone 7, Bangueta. Amen. Thank you for coming, Pastor. Nakita ko marami silang these members. Tayo po sila. Amen. Praise God. And as well, we have also in our midst, yung po yung tatay niya, from missionary to Malawi, Pastor Robin Cabasan Sr. Thank you for coming, Pastor. Amen. Praise the Lord. Meron pa po ba dumating na mga pastor na nice aside pastors kanina. From Living Rock Baptist Church, Bigan. Thank you po for coming, Pastor. Amen. Praise God. Meron pa po. Okay, so I invite everyone to please stand again and let's sing our Sing another song. Saktay nga mamatay ni mensahe ka magsan. Stand up with me. Story, our Savior came from glory, and He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood and atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to
Pagkabigat tayo amin, kamsat! Amen! Datay to'y tapno, at kakadwa tayo. Amen? Mulay tayo ni Apo Diyos. Kaya't, sakbay nga introduce yung speaker, kaya't sakbay nga dapat ni special number. Kaya't, mo yung kamsat, sakbay nga mapuang kayo restaurant, inumangan kayo, diba? Yan duma kung natin restaurant can pay as you order. So, kaya ko lang iba ka naging kahado nga, Pastor, kahit pagbayadan tayo kaya ni Pastor Jordan na absent ni treasurer tayo. Amen? Pastor Jordan, ikaw daw ang inapoint ni Pastor Alan, ha? Para meron tayong love gift. Amen? Hindi naman po yun ang hinahanap ng speaker natin, pero syempre we want also to become a blessing. So, usapan po yon ng ating fellowship that every churches will contribute 500 pesos for each represented churches and mission. So, yun po. Paalala lamang po, no? Kasi dalawa pa lang yata po ang nagbigay. So, ayan. Bago ko po introduce ang ating speaker, ay mag-special number po muna. Discount and render special number.
daydayaw unay ni Ampo Diyos. So, they gave the babae ni Pastor Genesis, Sister Renzi, may isang asawa na kini Femi, inaunan nga putol na kin Exodus. Exodus, tumakdan ka man, Exodus. Yan. Amen. Pwede speaker tayo ng absent, kaya talagang astig kanyak, astig di puso, kas lang ay malagip ko hindi upuping kami, kaya iluglugan lang ini di fellowship, kaya tricycle, kada motor, kada bisikleta. At takit, 4 wheels aminan niya. Amen. Talagang niyapo Diyos kaya benedisyon na tayo. Parehas ko isunang nayanak iti 1986. Oo. Tapos, pitulang aldaw tinagpaitan ti birthday mi siya ket February 9, ket isuna ket February 16. So, imunanak lang iti pitong inem aldaw. Yan. Kasi ay, ket sulat ti muna iti Ilocosur. Pastor Josue, ket ni Pastor Matthew, tapos ni Pastor Justino Julio, sulat iti imununad ito iti Ilocosur ti fellowship. Tapos yung marami lang ini at kataray kami lang ini at kataray kami nakami nagiti kay ayam iti ti parabor ni Apo Diyos ket nakapagbasa iti Bible School ket ori ket siya ibisuna ket adayo tinagbasaan na nagbasa iti America. Amen. Ket naparaburan isuna iti bendisyon nga nagapod iti America ket iti grupo da iti fellowship da ket Heartbeat International Ministries, tama? And salamat po sa kanyang buhay na sila po ginamit po ng Panginoon na nagkaroon din po ng maraming churches sa Ilocosur, La Union, and Abra. No? At alam ko marami pa pong mga lugar ang pwedeng paggamitan po sa aming edad na ito ay alam ko na marami pa pong mga lugar. The Bible says we are to go into all the world and to preach the gospel. Amen? At siya po ay nagpapastor doon sa Candon City, sa New Hope Baptist Church. So, beloved brethren, I would like to present to you our guest speaker, Pastor Genesis Santiago. Amen? Okay, maraming salamat po, Pastor Ron, at yung grupo na Northern Luzon Fellowship of Baptist Churches and Missions. Maragsakan na nga makita, dagiti old members and mga pastors at mga new members po. No? At napaka-privilege po na maging bahagi po itong quarterly fellowship po na nangyayari sa Northern Luzon Fellowship of Baptist Churches and Missions. Manalangin muna tayo. Let's pray. Our gracious God and Heavenly Father, Lord, maraming salamat po kayong Diyos for the opportunity nga i-sharing iti sasawang tatang bigat. Yaman na kaunay, dagiti adadipan mo po nga daan iti tarigagay nga mapabilig iti churches, Baptist churches, Panginoon, ket sama-sama kami nga agkalap kararwa at daydayo kay ka agserbikan ka po ket sikalang po iti may tatanok tatang bigat out sa balin. May the Holy Spirit will continue to teach and guide us di sasom tatang bigat Lord. Then kami dayo kay gloria ken ka. In Jesus name we pray. Amen. And our topic this morning may banggit iti dig in to God's word. Give in to God's work. Dig in to God's word. Give in to God's word. Mahalim tayo sa salita ng Diyos at magbigay ng buong puso sa gawain ng Panginoon. Alam po natin ang mga naghukay ng kayamanan ay nagsisimula sila sa wala. No? Kung papansinin ninyo, yung mga nagte-treasure hunting, sila po ay naghukay para makahanap po ng treasure. At sa kanilang paghukay, meron silang
mga kagamitan, no? Merong mga pala, metal detector, at iba pa. At kapag nahanap na po nila yung gold man yan o anumang bagay na mahalaga, ilako na kapsatin kayem ket amad danda iti kwarta. Remember, sa buhay Kristiyano, minsan dumarating po na walang-wala po tayo. We are nothing. Pero salamat, God is everything. We start from scratch. Nagsisimula po tayo sa wala. Pero salamat sa salita ng Diyos, salamat sa Diyos sa ating paghukay sa kanyang salita. Dito sa salita ng Diyos, meron pong pagpapala na nakukuha po natin. The Bible says, "Therefore I love thy commandments above gold, yea, above fine gold." Kaya mahalaga pa ang salita ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Napateg, iti sasaw ti Diyos, iti mesa nga tao, iti mesa nga Kristiyano, because dito po tayo nagiging mayaman sa karunungan at lumalalim po yung ating pananampalataya sa Diyos at pagkilala sa Panginoong Diyos at sa pamagitan ng salita ng Diyos, nagiging maganda po ang kahinatnan ng ating buhay Kristiyano at ng ministeryong ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat pastor na nandirito. Iso nga kasapulan tayo kabsat kin kayem launay, iti sasaw ti Diyos tapno mununeg, iti panakamu tayo ken kuana. Iti panagkalkali tayo, iti sasaw ti Diyos, detoy ket nabileg. Napateg nga obrayan tayo. Tapno mas umununeg, iti pamati tayo ken ni Apo, ket mamati tayo that with God, all things are possible. At habang lumalalim po ang ating pagkilanlan sa Diyos, kapag tayo po ay lumalago, nagiging matured na po tayong Kristiyano. Madali na lang po sa atin yung mga ibigay yung ating buhay sa Diyos, yung oras natin, no? Alam niyo po ba na napatag kanya yung oras? Be on time, as the Bible, I hope and pray na maging sensitive po tayo sa oras natin sa Panginoon. No? Bigyan natin yung oras natin, yung talento natin, yung treasure natin sa Diyos. Han ka nga maibaunan nga Kristiyano, nutiket, willing ka na nga iparamid ang uno aramidem, anyaman iti aramidem para keni Apo Diyos. Amen? Gagawin natin yung isang bagay for the glory of God. Hindi po sa pastor, hindi po sa members, but for God. So this morning, papag-aralan po natin ang isang balok na kakaunti ang meron po siya. Kaya't kasapulan na di agkali at kailangan niya ng kasama sa paghukay. Members, you need the man of God. Pastors, you need the members. At pag nagsama-sama po tayo, meron pong malaking nagagawa sa gawain ng Diyos. Dahil alam natin, yung gawain ng Diyos is a great work. No? Mahirap pong magbukay ng mag-isa. Kailangan natin yung partners. Kailangan natin ng bawat isa't isa. Kaya napakahalaga po ang fellowship ng iba't ibang churches na Baptist. Amen? Salamat po, Northern Luzon Fellowship of Baptist Churches and Missions, for allowing me na maging parte po dito. And I pray na if you invite us, we will join also yung fellowship niyo po, mga kapatid ko, minamahal. So sama-sama po tayong lumalalim yung ating pagkaalam sa Diyos. Yung samahan po natin ay lumalakas at malakas yung bersa ng Baptist churches ng Ilocos at abra po pag tayo po ay nagkakaisa. No? So sama-sama po tayong pagpapalain ng Diyos, sama-sama po tayong lalago sa gawain ng Diyos. Tanggalin po natin sa ating kaisipan na mas magaling po tayong pastor or membro. Amen? Tanggalin
natin yun sa ating kaysa mas magaling ako or mas magaling akong miyembro. Na tayo ay pinakamarunong sa lahat. Dahil ang nangyayari lang po ay sinasabi po natin na hindi po natin kailangan ang partnership. Sinasabi po natin na hindi mo na kailangan ang fellowship. Ngem, ti ka nagpaisuna kabsat ken gayem, kailangan natin iti partners in the Lord's work. As I remember Moses, si Moses, nanghina po yung kamay niya, nangawit. Si Aaron and Hur, hinas na kamay niya, nanalo po sila sa bayan. No, your pastor, minsan nanghihina yan. No, mahina kung kakaunti ang pupunta sa fellowship, dapat next time, marami po. Amen? Mas maganda, marami po tayo na nagpe-fellowship ng mga kapatid kong minamahal. So, every members of Baptist Church here, your pastor need a members who will partner with them. So, dahil bawat isa't isa sa atin ay napapagod din. Bawat isa't isa sa atin ay nanghihina din. And we need men and members who will partners with their pastor para ititrabaho ni Diyos ken rumangay kapsat ken gayem. Yung panunutan nyo kapsat ken gayem, alalahanin nyo, remember, yung best partner natin ay ang Panginoong Diyos. Amen? Ang Panginoong Diyos. So, encourage po kami sa Church Strengthening na pagtanim lang tayo ng magtanim mga pastor. Pangaral natin ang salita ng Diyos. Diligan lang natin, pag-pray natin ang mga members natin at naniniwala ko that God gave the increase. God gave the increase. So, I want to encourage every pastor here na wag po tayong susuko. Pastor, wag po tayong susuko. Minsan, nakakapanghina pag wala yung kasama mong pastor. No? Maraming absent na mga pastor ng North Luzon. No, minsan nanghihina po kasi kakaunti tayo. Pero wag tayong susuko mga kapatid kong minamahal. Wag po tayong mag-quit. Keep digging to God's Word and keep giving to God's work. At ang Diyos, siya po ang magbibigay ng pagpapala sa bawat isa, sa bawat ministeryo na nandirito. We must fix our eyes on Jesus, not on everybody's success. No. Wag tayong mag-focus sa mga giants problems na nangyayari sa ating buhay. Huwag tayong mag-focus sa ating sarili, but fixing our eyes on Jesus Christ as we dig in to God's Word and give in to God's work. So, yung ating topic po mga kapatid kong minamahal, nakuha po natin ito nung nagkaroon ng Ladies Coffee Fellowship sa Narbacan sa Pilgrim Bible Baptist Church. No, so sa mga ladies po, every year yata po ginagawa sa church, sa Pilgrim Bible Baptist Church, yung coffee fellowship. So, napakaganda po yan. So, yung mga kababaihan, nagpe-fellowship na yung church na Pastor Ronald, the Pilgrim Bible Baptist Church, at yung mga pastor ay pumunta rin po sa Dunkin' Donut. Praise God, merong akong Dunkin' Donut po dyan. Bumili ako. No. Doon kami sa Dunkin' Donut. At kasama namin yung mga pastors and men. At doon po, nagtanong si Pastor Ron kung ano po yung ating topic, theme sa ating fellowship sa Gayem. Kaya Pastor Ermo Kabilan suggested ng ating team sa quarterly fellowship ay dig in and give in. Kung makikita nyo yung sa tissue po ng Dunkin' Donut, meron doon dig in and give in. Alam niyo po ba yung dig in and give in is a famous marketing tagline and slogan frequently used by Dunkin' Donut to encourage customers to indulge in their sweet thought cravings and treat themselves to their signature donuts and baked goods. Alam niyo po ba sa business, nagbabayad po pa po sila ng libo-libo, salapi or millions of money upang kumuha lang ng tagatimpla ng lasa para masatisfy ang customer, para tayo po ay mag-crave sa mga produkto nila upang balik-balikan po natin yung kanilang produkto, bumili tayo, kumain yung kanilang produkto. The world offers us so many things.
upang masatisfy ang ating mga laman, our fleshly desires, the system of this world over us, pleasures, or fame. But, mga kapatid kong minamahal, the Word of God can satisfy our thirsting soul. Only Jesus Christ can satisfy our longing soul. Tangi lamang ang Panginoon Jesucristo ang makakapag-satisfy sa ating buhay. Kaya ni Apos Kristo laeng, hindi kasapulan tayo kabsat kaya. Kaya wag po tayong puro trabaho. Amen? Wag po tayong puro sa school. Pagtuunan na minsan yung church, trabaho, school ay minsan nagiging top priority natin itong trabaho at school. Hindi na natin pinaprioritize ang Panginoon, ang gawain ng Diyos. Mga kapatid, kung gusto natin ng tunay na pagpapala ng Diyos, the Bible says in Matthew chapter 6 verse 3, unahin natin lagi ang Diyos. Tapno, umunlad tayo kaupsat kaya. Kaya wag po tayong madaling bumigay sa tukso ng mundo. Wag po tayong mamuhay sa kasalanan. Kasi habang lumalalim ang iyong pagkakasala sa Diyos, nanlalamig ka, madadayo ka kay ni Apo Diyos, nawawasak iti fellowship mo kenkwana. Kaya mga kapatid, kapag ganun po ang mangyayari, nag-enjoy ka sa kasalanan, makababagsak ka sa hukay ng kamatayan. No. 5 to 6 feet ang kalalim ng iyong paglilibingan. So Christians, members of any church, Baptist churches na nandito, we must enjoy living, loving, and listening to the Word of God. Enjoy lang natin yung ating fellowship ngayon dahil mas magandang paghukay ito, mga kapatid kong minamahal. Dahil pagpapala galing mula sa Diyos ang ating natatanggap mula sa Kanyang salita. Daragsak kay kadigat sa ating kayang fellowship tayo. Datang bigat. Amen? Dapat lumalalim, umununeg, itinabara, fellowship, iti tumunggal mesa nga Kristiyano. So, nawa mga kapatid kong minamahal, during the days of NLFBCM, as Pastor Ron said, iba-ibang churches ang pinupuntan natin noon. I remember that time. Iba-ibang churches. Okay, fellowship doon, merong fellowship. Mga bata pa kami noon. And salamat, may nare-remember ako mga members sa Bayubay dito, si Brother Angala. No? Salamat, nandito po. Matagal na pong members, nagpapatuloy sa Panginoon. Hindi lang pastor ang nagpapatuloy, members din, mga kapatid kong minamahal. Amen? So, salamat po sa mga old pastors, mga senior pastor, na nakikita namin dito na nagpapatuloy sa Panginoon. Panginoong Diyos, salamat po. Yan po sila, Pastor Robin Cabasan, Pastor Ermo, Pastor Freddy. Pastor Freddy, magaling mag-gitara po yan. Pasampol nga mamaya, Pastor. Magaling mag-gitara yan. Gitarist yan sa fellowship noon. Wali kong minamahal. So, we thank the Lord sa mga old pastors. At salamat, saludo po kami sa inyo dahil patuloy niyong ipinapangaral yung salita ng Diyos at salamat, pinagpapala po sila ng Panginoon. Now, let's open our Bible in the book of 1 Kings chapter 7. 1 Kings chapter 7, 17. 1 Kings chapter 17, verses 7 to 16. 1 Kings chapter 17, verses 7 to 16. The Bible says here, "And it came to pass, after a while, that the brook dried up, because there had been no rain in the land. And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, Path, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath, Path, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering sticks.
And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel, a piece of bread in thine hand. Hindi po ba napakasaya, mga members, na bibigyan ninyo ang malingkod ng Panginoon, the man of God, kahit tubig or Dunkin' Donut, kapsat yan kayem. No? Members, kompletohin natin pag nagbigay tayo sa ating pastor. No? Tubig at tinapay. Amen? Tubig at Dunkin' Donut. And then in verse 12, the Bible says here, And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake. Wala po akong Dunkin' Donut. Sabi ng balo, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse, in a jar. And behold, I am gathering 2 sticks that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die. So itong balo na ito, nagpapaliwanag siya kay Prophet Elijah ang kanilang kalagayan. She is gathering sticks to prepare one final meal for her and her son before they starve to death. Kapag naubos na ang kanilang kakaunting meron sila, mamamatay na sila sa gutom. And then in verse 13, And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make thee of a little cake first. Pambihirang pastor na ito, pambihirang prophet Elijah na ito, napaka-demanding. Kakaunti na lang na meron kami, ipaghahanda ko pa siya ng cake, ng Dunkin' Donut. Bibili pa ako ng Dunkin' Donut. Make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. Members of Baptist churches and missions dito sa Ilocos and Abra, hindi ba blessing na nagiging pagpapala tayo sa lingkod ng Diyos? Kung papansinin po natin, si Elijah, sabihin natin, napaka-demanding ito. Sabi niya, gawin mo nga ako ng cake. Unang-una para sa akin. And then pagkatapos sa iyo at sa iyong anak. Kapag meron pong ipinapagawa or iniutos ang ating pastor na gawin po natin ito sa ikabubuti na sa ating buhay, Kristiyano. And in verse 14, For thus saith the Lord God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail. Meron po tayong banga. Itong banga na ito ay dapat maibigay, magamit sa Diyos. Dahil meron pong pangako ang Diyos sa mga Kristiyanong ipinapagamit nila kung ano ang meron sila, kakaunti man yan or buong-buo mga kapatid kong minamahal, ipinapagamit nila sa Panginoong, sa gawain ng Panginoon, at nagiging pagpapala sila sa the man of God, at alam nyo, nagiging encouragement po na yung gawain ng Panginoon ay nagpapatuloy. The Bible says here, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And then in verse 15, And she went and did according to the saying of Elijah, and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which is spake by Elijah. Merong pagpapala malit kong minamahal, kahit kakaunti na meron po itong balong ito, kapsat yan kayem, inaramid na, nun niya iti pagbaga, iti sasaw, iti Diyos. Kiti Susana, iti mag-inspired kanya tayo tatang abigat nga Kristiyano. Now, titignan natin unang-una, the severity of her situation. Tignan natin yung buhay ng balong ito. The severity of her situation, iti kinadagsen, iti sitwasyon na, ang kabigatan ng kanyang sitwasyon. Malinaw na nakita natin na ang babaeng ito ay nabubuhay habang naharap sa matinding mga pangyayari at isang matinding sitwasyon. Dito po makita natin yung her difficulty, ang kanyang hirap.
In verse 9, the Bible says, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Notice here in verse 10. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. Dalawang beses na nabanggit na siya po ay balo. Ito po ay kagiliw-giliw na tandaan na sinasabi ng Diyos kay Elijah na siya ay nag-uutos sa isang balo na suportahan siya. Alam niyo, dagiti kultura, dagiti byuda, dagiti balo, kadalasang sila po ay mahirap. Napakahirap yung kanilang buhay. I was so blessed sa aming church, mga kapatid ko minamahal, na merong ginagamit ng Diyos upang mapalakas ang demand of God. Minsan, ginagamit ng Panginoon yung balo para bigyan lang yung pastor ng kamote o kangkong. Nagiging blessing po yun, mga kapatid kong minamahal. Salamat sa mga ordinary people who encourage pastors na nagbibigay ng love gift to pastor. Nagbibigay sila ng bigas, merienda, ket tapno masustain iti pamilya, iti pastor, pamilya. We thank the Lord to all of you members who support your pastor. Salamat sa inyo, mga kapatid kong minamahal. Hindi natin alam kung gaano katagal na siyang balo. Ngunit tiyak na naranasan niya ang matinding paghihirap. Ang tagtuyot ay sapat na mahirap upang matiis. Ngunit kailangan niyang gawin itong mag-isa. So lumilitaw na ang buhay ng mahirap na babaeng ito ay napuno ng sunod-sunod na trahedya. Maaring makaintindi ang ilan sa inyo sa kanya. Maaring hindi kayo isang balo. Anyway, meron po bang mga balo dito? Pwede bang magitaas ng mga kamay? Ay, si Ma'am Rose, dalawa. No, salamat po. Tatlo. Meron tayong widow po ngayon. No? So, mga kapatid kong minamahal, maring hindi kayo isang balo, ngunit marahil ang buhay ninyo ay punong-puno ng kadalamhatian at sakit. Ang pagiging Kristiyano ay hindi nangangahulugan na tayo ay hindi na makakaranas ng sakit ng heartache or kahirapan. Alam niyo po ba, on the year June 10, 2022, June 10, 2022, ang aking nanay na si Ma'am Mila ay namatay po. No, namatay. So, 4 years na po siya na namatay. At on the same year po, pupunta kami sa 5 kaming pastors from Abra, taga-Abra itong mga pastor na kasama ko. Pupunta kami sa Lamayan, doon sa Atok, Benguet. Alam niyo pong nangyari, yung driver namin. Nabangga po kami. Nabangga yung sa may simento. Was totally wrecked yung sasakyan ni Pastor Mateo. No? So, miracle na buhay pa kami. And then, on the same year, we go to embassy para gusto namin magkaroon ng visa po ang aming anak na si Exodus. Ang nangyari, na-cancel yung aming US visa. So, down po ako. So, napakasakit na mamatay na ng ina, totally wrecked, muntik nang namatay, na-cancel yung visa. Pero salamat ang Diyos, siya pong nagko-comfort sa atin. Amen? Every time I remember lahat ng nangyayari po sa ating buhay, naniniwala ako na all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So in spite of our difficulty na mararasan natin sa ministry, kailangan natin magtiwala pa rin sa Panginoong Diyos. Depend on God. Nakita natin dito yung her difficulty at yung her despair, ang kanyang kawalan ng pag-asa. And verse 12, and she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake. Sabi ng balong ito, wala akong Dunkin' Donut. No. But a handful of
meal in a barrel and a little oil in a cruse or in a jar. Tiyak na desperado ang buhay para sa kanya at sa kanyang sambahayan. Hinagad ni Elijah, the man of God, yung pastor, ng isang cake. Ngunit ang tanging meron siya isang maliit na dakot ng harina at kakaunting langis sa banga. Day talayang itiadakan niya na kapsat ken gayem. Detoy lang itinabatbati ken kuana. Detoy lang itilawak iti kayamanan iti biyak na dito'y ribaw tidaga. Wala siyang pera, pambili na namang pagkain. At ang tagtuyot ay nakadlang sa kanya sa pagtatanim ng kahit na ano upang palitan ang kanyang naubos na supply. Alam nyo, mga kapatid, salamat sa Diyos dahil still tumatawag po siya ng mga kalalakihan na maging pastor. No, salamat. Alam nyo, as I remember during the old days, alam nyo na yung aking tatay, I believe, sabi ng papa ko, yun ang mga nag-meet kay Pastor Josue, sabi niya, 1979 yata. 1979, dito po sa Ilocos Sur. And as I remember, during the ministry, mga kapatid kong minamahal, ay ang nakikita ko lang noon, yung hirap ng ministry. Noong unang panahon ng mga pastor po ay walang makain sa kanya. Hindi ko alam, walang makain yung family niya, mga kapatid kong minamahal. Minsan kinakain namin asin at bigas. Mantika at soy, kanin, gatas at kanin. Yun lang ang nararanasan namin noon, mga kapatid kong minamahal. Pero salamat sa Diyos ay ako po ay tinawag ng Panginoon na magpastor. Amen? Kaya pag tinawag kayo ng Panginoon na magpastor, sumunod lang kayo. And I praise God, mga kapatid kong minamahal. Sabi po ni Pastor Mateo, during their ministry, 50 pesos lang ang kanilang support noon. Pero ngayon, alam nyo, yung kanilang katapatan, naging 50,000 na. Alam nyo, ang pastor, nakikita niya po, ang Diyos, nakikita po yung katapatan natin, mga pastor. At salamat, bawat pastor na nandito ay pinagpapala po yung gawain ng Panginoon. Amen? Salamat po. At we praise God dahil kapag sumunod ka sa panawagan ng Panginoon, hindi po tayo papababayaan ng Panginoon Diyos. Amen? Nakita natin dito yung her despair, her diagnosis. In verse 12, sabi niya, and she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little of oil in a cruse or in a jar. And behold, I am gathering 2 sticks that I may go in and dress it for me and my son that we may eat and die. So, yung diagnosis ng balong ito, tumango na siya sa pagkatalo. Tila wala ng pag-asa ang kanyang buhay. Ano pa ang silbi ng mabuhay? Bakit may dahilan pa para magpatuloy? Lahat ng kanyang pag-ari ay malapit nang mawala, kasama ang kanyang pag-asa para sa hinaharap. Pero handa siyang magluto ng huling pagkain at mamatay. Pastors, members, visitor, minsan dumarating sa ating buhay na sasabihin natin, talo na tayo. Ano pa ang saysay na mabuhay? Inaakala natin na para walang nangyayari sa ministry natin na ipinagkitiwala ng Diyos sa ating mga pastor. Parang walang saysay yung mga pagod po natin sa mga inisip natin, sa mga ini-invest natin sa mga members natin, sa mga tao, mga kapatid kong minamahal. Pero alam nyo, mga kapatid kong minamahal, salamat sa Diyos. Yung kwento ng balong ito, hindi po ito nagtatapos. Hindi nagtagal ay nakahanap ng pag-asa ang balo sa kanyang kawalan ng pag-asa. So makikita po natin dito, pangalawa, the sufficiency of her situation.
So, nakita natin unang-una the severity of her situation, yung her difficulty, her despair, her diagnosis. Pangalawa, the sufficiency of her situation, ang kasapatan ng kanyang kalagayan. Anong ginawa niya? Faith in the Lord. Pastors, members, magtiwala po tayo sa Diyos. In verse 13, and Elijah said unto her, fear not, and go and do as thou hast said, but make thee thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fade. Meron tayong banga. Tandaan na ang kakaunting natira sa kanya ay isang dakot na harina at kaunting langis sa banga. Ihahanda niya iyon para sa kanyang sarili at sa kanyang anak at mamatay. Pero ngayon si Elias ay unang naghanap ng bahagi ng kakaunting supply. Nangako siya sa pamamagitan ng authority ng salita ng Diyos na hindi mauubusan ang bariles o ang langis hanggat hindi umuulan. Huwag natin pagdudahan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag nangako po ang Panginoong Diyos, ito po ay kanyang tutuparin. Panunutin tayo, kabsat kang gayem, nga dito'y pamati, dito'y nga balo ni Elijah, dumawdawat iti sobra. Hiningi niya ang lahat ng pag-aari niya. Kailangan niyang umagbang ng may pananampalataya. We must step out by faith. Kaduan ti biyag tayo, ket masapol nga biyag babaen iti pamati. Kabsat ken gayem. Masapol kalaglagipen tayo nga saan nga kitkidawen ti Dios iti sobra tayo leftovers. Ang nga tititida tayo diket iti amin tayo. Amen. Dapat tayong maging handang lubos na isuko ang ating buhay sa Diyos. Lumakad ng may pananampalataya kahit na hindi natin makita ng malinaw ang daan. No daman iti parparamit na kanyayo ni Apo Diyos. Have faith in the Lord. Alam niyo po ba, I was so blessed the testimony of Pastor Ronald and their church. I remember the time, nag-umpisa pa lang tayo sa ministry 2010. Fellowship kami. Nang upahan, parang sila Pastor Ronald doon. Daming places. Pero, they step out by faith. At nakita natin yung gawain ng Panginoon sa akin. Pastor, marahil gusto ng Panginoon to step out by faith. As you step out by faith, following the Lord. Not only, makita natin dito, yung kanyang the sufficiency of her situation, faith in the Lord. Pangalawa dito ay following the Lord. In verse 15, notice here, and she went and did according to the saying of Elijah. Humagpang siya ng may pananampalataya at sumunod siya sa utos ng Panginoon. Ang kanyang pananampalataya ay kailangan patunayan sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. No, ang talek tayo iti Diyos, kasapulan tayo iti sumurot, ket aramiden no anyaman iti ipapan na iti puso tayo ng aramiden. Merong mga dinalagay ng Panginoon sa atin na burden na dapat natin gawin, mga kapatid kong minamahal. Maring naniniwala siyang tutugunan ng Diyos ang kanyang pangangailangan. Ngunit, hanggat hindi siya lumalapit at nagtitiwala sa kanya, hindi siya makakasiguro. So, inuutusan tayong manampalataya sa Panginoon. Ngunit ang pananampalataya ay walang gaanong kahalaga kung wala ang pagsunod. Dapat tayo po ay maging handa na sundin ang patnubay ng Panginoon para sa ating buhay. Walang pakinabang
ang magtiwala at malaman na tutugunan ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Maliban kung handa po tayong gawin ang kanyang sinasabi. Maaaring may particular na pasanin ng Diyos sa iyong puso ngayon. Members, maraming merong ibigay sa iyo ng Panginoon na burden sa gawain ng Panginoon. Or you want to be a blessing to your pastor. Ada iti inkabil ti Diyos, ti tapusom nga dadagsen. Maaring naisin niyang tahakin mo ang isang bagong direksyon para sa Kanya. Maaring taglay mo ang pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos, ngunit hindi mo malalaman ng sigurado hanggat hindi ka humahakbang ng may pananampalataya. Si buong iglesia, church, kailangan tayo mag-step out by faith. Naniniwala tayo ng nakaya ng Diyos, ngunit kadalasan ay nag-aatubili tayong sundin ang kanyang patnubay para sa ating buhay. Pastors, members, hindi natin kailangan maranasan. Hindi natin kailanman mararanasan ang biyaya ng Diyos hanggat hindi tayo handang sumunod sa Kanya. As a testimony, mga kapatid kong minamahal, 2 years ago, I believe, 2 years ago, ilagay sa Panginoon ang Panginoon Diyos sa aking puso. Sabi ko sa mga pastors ng Yo Pastors, we will build, improve natin yung campsite. Mayroon na tayong lote. Improve natin yung campsite. Eh sabi ko sa nila, magkukay po tayo ng restroom. Praise God. Sumunod naman yung mga old pastors. Nagkukay po kami. Nagkukay kami. And praise God, sa pagkukay namin, unti-unti, we step out by faith. Walang-wala talaga, basta nagkukay lang kami. And then, praise God, nakabupo tayo ng tatlong restroom ng men and women. Sabi ko sa pastor, pray natin. Gawa tayo for how many years? Nagkakamp lang tayo, tolda lang. Tolda, walang sugat. Sabi ko, we will build a gymnasium pastors. Sabi ko, then by the grace of God, trabaho kami. We pray. Sinunod namin yung nilagay ng Panginoon sa ating puso. And praise God, nakapagpatuyo tayo ng gymnasium po doon sa Suyo, Bagulin daw yun. Sa La Union lamang. No? Kaya lugi kaming taga Ilocos, pupunta pa kami. And we praise God. Meron tayong gymnasium sa Taleb. No? Praise God for that. Salamat po sa host na dito. Salamat sa barangay dito po na pinagamit yung kanilang gymnasium. Pastors, ano man ang ginagay sa iyo ng Panginoon sa burden mo. Step out by faith. Sundin mo, naniniwala ko, the favor of the Lord. The favor of the Lord. And she went and did according to the saying of Elijah, and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail according to the word of the Lord, which is spoken by Elijah. Pinarangalan ng Diyos ang kanyang katapatan dahil sinunod niya ang inuutos sa kanya. Tinugunan ng Diyos ang kanyang pangangailangan. Mga kapatid kong minamahal, praise God, many years ago, during the old days of the senior pastor tayo, wala silang masakyan. As Pastor Ron said, Kawasaka lamang yung kanilang visitation, yung palang nila nagbibisita. And then, sabi nga nila, Pastor, yung kanilang bike ay malaking bike yata yung gulong. Nagbabike lang sila. Kapatid kong minamahal. And then, meron na silang mga motor na i-improve, nagka-tricycle. And then, praise God, naka-4-wheel na po sila, mga pastor ngayon. Why? Dahil sa favor ng Diyos sa kanilang buhay. Salamat po sa blessing ng Panginoon sa mga pastors, sa mga members na sinusunod nila kung anuman ang nilagay ng Panginoon sa kanyang the man of God. And they step out by faith. Sinunod nila and then pinagpalas nila ang Panginoon. God gave the increase. Nang marating niya, mga kapatid kong minamahal, hindi ako naniniwala na ang bariles ay nahimalang na puno araw-araw. Sa katunayan, naniniwala ko na ito ay malamang na mukhang kakaunti
Ngunit sa bawat oras na siya ay umaabot sa bariles, as she dig sa banga, mayroong sapat na upang matustusan ang pangangailangan sa araw-araw. Ang banga ng langis ay malamang na hindi kailanman puno, ngunit palaging may sapat na upang ibuhos kung ano ang kailangan niya. Nang marating niya ang ilalim ng bariles, natagpuan niya ang kasaganaan. Amen? Praise God. I was so blessed sa mga pastor, mga mulit, they start from scratch with nothing. Nangungupahan lang. Pero sa katinding hirap na naranasan nila, they still keep continue serving the Lord at patuloy sila naman mga bagyong naranasan nila. Ngayon, pinagpapala na po ang kanilang mga churches. Praise God. Nakita nila yung kasaganaan ng Panginoon. So wag po tayong mag-itigil, wag nating tumigil na magbuhay or laliman po yung ating pananampalataya sa Diyos. Sumunod sa kanyang ipinapagawa. Ang kasaganaan ng Panginoon Diyos ay sapat. As the Bible says, the grace of God is sufficient. When God pours His blessings to His children, ito po ay sapat at masagana. Maaring mahirap ang buhay ni ngayon. Maaring hindi mo makita kung paano maaring gumana ang mga bagay-bagay. Ang iyong pamilya ay humaharap ng desperadong pangangailangan na tila impulsibleng malampasan. Pero mga kapatid kong pinamahal, posible bang iatid ka ng Diyos sa ilalim ng iyong bariles upang maibigay niya ang kanyang masaganang panustos? Maaring hindi ito ang lahat ng iyong pinapangarap na magiging. Ngunit maaari kong tiyakin sa iyo na ito ay sapat at ito ay tiyak na pinakamahusay. Ang pamumuhay sa ilalim ng bariles ay talagang ligtas na lugar. Kapag ako ay umabot sa dulo ng aking sarili, ito ay pagkatapos ng Diyos ay magbibigay. Salamat mga kapatid. No? Alam niyo po ba, I was so blessed when I saw the pastors of Northern Luzon Fellowship. Aba, pasta Starbucks na mga pastor na ito, sabi ko sa isip ko, padangking-dangking donut na. Amen? Pinagpala sila ng Panginoon. Hindi na po kinirok na rice, mga kapatid kong minamal, yung kape nila, kundi Starbucks na. So are you blessed, mga kapatid? Pinagpapala ang iyong mga pastor. Amen? Dapat mable-bless tayo. Kapag nakikita natin, pinagpapala yung pastor, pinagpapala ang gawain ng Panginoong Diyos, mga kapatid kong minamahal. Lastly, the sovereignty of her situation. Ang soberanya ng kanyang sitwasyon. Mula sa ating pananaw, ay maaaring tila na ang kanyang buhay ay bumagsak na. Ngunit ang kabaliktaran ay totoo. Maaaring nahihirapan siyang makita, maunawaan ito, ngunit palaging may kontrol ang Diyos. Mga kapatid kong minamahal, awan pinagkakaiba na itibiyag tayo. So, tignan natin, unang-una dito, sa sovereignty of our situation, God has a plan. May plano ang Diyos. In verse 7 to 9, and it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded the widow woman there to sustain thee. Isinugo ng Panginoong Diyos si Elijah upang manirahan sa tabi ng batis ng panahon na yon ay tagtuyot, kung saan pinakain siya ng uwak. Nang maglaon, nagtuyo ang batis, ngunit hindi nabigla ang Panginoon. Meron siyang plano. Hindi pa nakikilala ng balo si Elias, ngunit gagamitin ng Diyos ang kanyang sitwasyon para sa kanyang kaluwalhatian at sa kabutihan ng kanyang propeta, gayon din ng sa kanila. Alam nyo, marahil nasa valley ka ngayon. Nakaroon ka ng problema. Kadalasang mahirap, we are in a valley at
kadalasang mahirap makita ang kamay ng Diyos. Hindi natin laging naiintindihan, ngunit dapat tayong manampalataya na may plano ang Diyos. The song said, even in the valley, God is good. God is good. Sa Kristiyano, walang tinatawag na swerte o coincidence sa ating buhay Kristiyano. Ang Diyos ay laging nakakaalam at may control sa nangyayari sa ating buhay. God has a plan, and lastly, God has a purpose. Anong purpose? To sustain. Sinabi ng Diyos kay Elias na inutusan niya ang isang babaeng balo na suportahan siya. Sa pamagitan ng kanyang pagsunod, tutulungan din siya ng Diyos at ang kanyang anak. Dapat natin mapagtanto na ang Diyos pa rin ang siyang nagpapanatili sa atin sa anumang paraan. Maaring tayo ay nasa gitna ng isang pagsubok, ngunit hindi ito hinayaan ng Diyos upang tayo ay mapahamak, kundi upang tayo ay mabuhay. Mabalin nga narigat, iti panawen, mabalin, ibiyag mo, mabalin nga adun ti panagputeng mo, weno at panagtudam. Kumuhay kapsat, tutulungan tayo ng Diyos na malalampasan ito. To sustain God has a purpose to sustain, and then lastly, to strengthen. Babaen, ipamati, deto yung abalo, kaniya Diyos, napapiksa, isuna. Natutunan ni Elijah na hindi lamang ang mga uwak ang maaring gamitin ng Diyos, kundi pati na rin ang mga taong hindi niya inaasang gamitin upang pangalagaan siya. I remember the time when Pastor Jose Langbayan, nag-preach po siya. Sabi niya, he believe in prayer. Naniwan. Walang-wala daw siyang makain. At nanalangin po siya, Panginoon. No, daka mo di prayer na, nagkararag kapsat. Ngat daw kung maitimakan na. Pagmulat ng kanyang mata, merong manok doon. No, pinapalayas niya yata, hindi aalis. No, ayaw umalis. Baka ito na yung kasagutan ng Panginoon. Kaya kinatay na. No, kaya yung mga kapitbahay siguro, baka hanggang ngayon, sinong kumuha ng manok. No. Pero salamat mga kapatid. God. Alam nyo, members, it's more blessed to give than to receive. The widow and her son realized that no matter how desperate things may seem, God was able and willing to provide. Pastors, siguro nag-umpisa ka sa ministry. Mabuti ka lang. Sabi nga sa conference, lang. Huwag kang mag-quit. Stay lang. Sa gawain ng Panginoon. Yung kanilang faith ay mas lalong lumalim, lumago dahil sa salita ng Diyos, and they give what they have to the man of God, to the work of the Lord, at salamat, God gave the increase. Valleys are never enjoyable, but in them we learn that God is good and He will meet the needs of His people. No, wanan ka tatang bigat, masursuro tayo kuma, as the song said, trust and obey. Dig into God's Word. Pastors, members, dig into God's Word and give in to God's Word. At ang resulta, God gives the increase. Kaya patuloy lang tayo na mag-aral ng salita ng Diyos, patuloy lang tayong magbigay sa gawain ng Diyos at maging pagpapala sa mga lingkod ng Panginoon. Sa mamagitan ng pananampalataya, pagsunod, makakamtan po natin ang favor ng Diyos sa ating buhay. Pastors, members, visitors, friends, hayaan natin ng Diyos ang magpala sa bawat isa sa atin. Tanim lang ng tanim. Salita ng Diyos, dilig lang ng dilig sa panalangin. At naniniwala ko, magpapalain tayo ng Panginoon. Salamat po, Northern Luzon Fellowship Baptist Churches and Missions, for allowing me na maging kabahagi po sa gawain. Mga kapatid ko minamahal, sa mga members na nandito,
Pastor, okay lang po ba? Bilang members po sa bawat isa't isa, gusto natin na maging pagpapala po sa mga lingkod ng Panginoon. Okay lang po ba, Pastor Ron, na mag-over po for the pastors? Niniwala ko itong seed na imumula yun just to spark the pastor ay maging encouragement sa ating pagbibigay sa kanila mga lingkod. Pastor Ron, bigay ko na po ang bago tayo magkaroon ng pagkakaloob ay sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 8 verse number 5. This day he that has hope but first gave their own selves to the Lord. Not unto works of the Lord but unto us. So, tayo po ito may lahat. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Salamat po, Pastor Genesis. Salamat sa mga salita ng Diyos. Binasa natin, napakinggan po natin. And the Bible says, so that faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. And as we respond to the words of God, beloved brethren, we must first give ourselves unto the Lord. Hindi ko po alam ang sitwasyon ng mga churches, but I believe every churches has struggles. We all have the situation, mga kapatid, kagaya po ng widow woman. Wala pong tao, wala pong church, walang pastor o kristyano na magkasabi na perfect na siya. Lahat po tayo may problema. Wala po tayong problema, nasa cemetery na po tayo. Kanina marami po kami nadaanan na naglibing. So, beloved brethren, let us not waste our time to give our lives to the Lord because we believe that sufficiency, beloved brethren, is from God. It's not unto us. Ito po ay galing sa salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, kahit na meron pong pagkakamali ang pronunciation, pagkakamali po sa ating pag-take notes, pero ang Diyos, ang kanyang salita, wala pong pagkakamali. Sapat po para sa bawat isa po sa atin. Ang kailangan lamang po ating mga minamahal ay ma-recognize po natin ang sovereignty ng Panginoon. Ang Diyos po ay mapagpala po sa lahat. Kailangan po manampalataya, kailangan pong sumunod, at kailangan po natin ipakita sa mamagitan po ng ating pag-respond, maging sa ating pagtatapos, mga minamahal. So kung kayo po ay naniniwala sa salita ng Diyos, na ang Diyos po ay sapat sa kanyang biyaya, sapat ang kanyang salita, inaanyayahan ko po kayo mga kapatid, mga minamahal, ito po sa harapan. Lumapit po tayo manalangin, at tayo po, mga kapatid, mga minamahal, magkaroon ng pagkakaisa na ibigay natin ang ating buhay. The Bible says, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Maaring hindi po ganung sakripisyo, pero yung iba nga sa inyo nahihirapan. How much more? Ngayon po, lumapit lamang po tayo. Let us present our bodies a living sacrifice to God, holy and acceptable, which is our reasonable service. Bukas po ang harapan para sa bawat isa. At tayo po ay manalangin. Halina po kayo. Please come in front of the stage and let us pray together. Inayahan ko po ang mga pastor, pangunahan niyo po ang iyong mga miyembro. Lapit po kayo. Ipakita po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon, sa kanyang salita. We have learned the Zarephath widow woman, in spite of the severity of her situation, we have seen the sufficiency of her situation and the sovereignty of God.
The Bible says, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Maluwang po sa harapan, mga kapatid, huwag po kayong magsiksikan sa inyong upuan. Lumapit po tayo sa Panginoon. Let us show our faith where our mouth is. Sinasabi po natin, naniniwala po tayo sa Diyos. Action speaks louder than words, mga kapatid. Alam ko, wala pong tao, walang problema ngayon sa atin. But if we believe and trust in the Lord is the one who promised, my grace is sufficient for thee. Ang grace po ng Panginoon, mga kapatid, mga minamahal, ay lagi pong sapat. Dahil ito po ay galing sa Kanya. Hindi po galing sa atin. Hindi po galing sa gobyerno. Hindi po galing sa sino man. Pero ito po ay galing sa Diyos. Ang gagawin lamang po natin ay sumunod po tayo sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga anak po ninyo na masunuri, na nagpapakita ng kanilang pananampalataya sa inyong salita. At nagpapasalamat din po kami, Panginoon, kahit sa mga kapatiran na hindi sumunod. Maaaring meron po silang pinagdadaanan na hindi po nila mabibitawan, Panginoon. Maaaring kulang pa po ang aming pananampalataya po sa inyo. Ngunit salamat, Panginoon, dahil alam namin ang lahat ng bagay kayo po ay magkilos para sa atin. Kayo po ang patuloy po na mag-usap po sa atin. Kami po ay huwag pong maging mayabang na magtiwala lang po kami sa aming sarili o kung sa sino man sa tao, Panginoon, dahil mas maganda na magtiwala po kami sa inyo at sa inyong salita. Salamat po sa mensahero na ginamit po ninyo na maibigay ang mga salita sa aming joint fellowship, to dig into your word and to give in the word of the Lord. Salamat po sa hamon na magamit po kami na maging partners together in your ministry. Salamat po sa mga pastors na nagpapatuloy. At salamat po sa mga miyembro sa kanilang pagpapatuloy din, Panginoon, na suportahan ang gawain po ninyo. Lord, nandito po kami ngayon sa harapan. Wala po kami may tago po sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang nangako that you will give grace unto the humble, and you will resist the proud, but you will give grace unto the humble. Help us now to submit ourselves to you, to surrender our lives to you, to resist the devil, and he will flee from us. Salamat, Panginoon, kayo po ang kasama po namin. Kayo po ang manguna, kayo po magsabi po sa amin, at ang iyong salita, Panginoon Diyos, sinabi po ninyo, hindi po babalik po sa inyo na wala po magagawa. Salamat po, at binabalik po namin sa inyo ang papurihan, pasalamat, at ang lahat ng kapangyarihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon. At pwede na po kayo umupo. So tayo po ay pinakiusapan ng ating speaker na magkaroon po tayo ng seed of our faith through our offering. So meron ba tayong offering? Ano yan? Okay yan? Dalawa? Sino po ang pwede pong tumulong na mag-hawak para may distribute? Kailangan po ating dalawang lalaki. Okay lang po, Preacher Rick at saka Pastor Paulo, kayo lang naman dyan. Nag-isa po kayo. May we ask Pastor Ronald to please pray for our offering
as we give in unto the Lord. Pastor. Kaya tamakder tayo aming kawasan. Panginoon, maraming salamat po sa makagandang mensahe. It's really a timely message for everybody this morning. Salamat sa example na lingkod mo at sa instrumentong ginamit mo. Nakita mo namin ayon sa Biblia ano po yung susi, mga gawain ay salamat sa lingkod na ginamit mo. Empower him and his ministry. Salamat po sa fellowship, sa aming chairman, Panas. Salamat po sa lahat ng members of this fellowship, pastors from Ilocos Sur, sa taga-Abra. Salamat din po sa kanilang presensya sa umaga. Maging sa offering, Panginoon, magpalain niyo po ito as the seed offering na magsimula ng pananampalataya gamit sa pangalan ni Jesus. Okay, let's give in unto the Lord. So habang nagbibigay po tayo ng ating mga offering, ay of course, yung request po ni Pastor Genesis na yung fellowship nila ay makisama, pwede naman. Wala naman po tayong sinasaraduhan ng pintuan. So ang next po sa July ay meron tayong monthly Pastors Fellowship doon po sa Calvary Baptist Church, Vigan City. Pastor Jordan Ongkoy. First Monday, kailan yun? July 6. Okay, so pastors, preachers, and workers, you are welcome po. Join. And it's Pastor Genesis. Welcome po kayo. Hindi naman kayo nag-resign eh. Diba? Yung mga umalis, hindi naman nag-resign, kaya welcome pa rin na bumalik. Diba? Wala naman na resignation sa fellowship natin. So, once a member, always a member. Diba? Wala naman tayong pinirimahan na kasunduan. Wala. So, maligip ko di uping kami kakabsat yan. So, mas pasurot kami lang tanong ano, di natin pangipanandakan namin. So, kung nandiyan anak patagit, tatay, why did you bring me here? Sabi niya, wala siyang magagawa, anak natin siya. Yun lang yan eh. Okay. Pastor Jordan, yung treasurer natin. Ano na lang sa ating fellowship. Pastor Christian, announcement. Pastor Genesis. Nakalimutan ko po, welcome po sa aming church anniversary, August 16. Pero Sunday po yun. Dahil yun lang po mga kayanan pa po namin in the afternoon, pangal daw, umabol kayo August 16. And we thank the Lord sa ating team this morning ay si Pastor Ermo Kapitan po nagsuggest ng dig in, give in kahit diabetic ka, Pastor. Please, kunin mo tong Dunkin' Donut. So, the chairman of Northern Luzon Fellowship, Pastor, pagkape. Yes, God bless po. At meron po tayong 3 Bible po dito na pwede pong ibigay, Pastor, kung anong gusto niyo. Sino po ang walang Bible? Para diretso lang dito na raffle. Walang Bible. Meron tayong 3 Bible po dito. Okay, yung walang Bible. Okay, meron isa. Okay, thank you. O, ikaw. Ikaw na. Bihira. Bibigyan ko na lang ito ng iba. Bibigyan ko na lang ito ng special para sa mga members na lang ito. Ito ito. Ito na. Okay na. Okay, salamat po, Pastor Genesis. And salamat sa kape. Nung nag-attend po kami ng conference kila Pastor Ruby, nagpa-check up po ako, diabetic pa rin ako. Sabi ko, ganoon talaga. Siguro dahil sobrahan sa tamis ng pag-ibig ng mga members ng church. So, sabi ko sa church, huwag nyo na akong pakainin or
painumin ng matamis na soft drinks or ano, alam niyo na yan. Kasi Pastor Josue, di ba? 62 years old lang po siya noon nung kinuha siya ng Panginoon dahil sa pagiging diabetic. So, si Mama po ay 65 na sa biyaya ng Panginoon. So, pag-ingatan po natin mga kapatid ang ating kalusugan. Di ba? Para makapaglingkod pa po tayo sa Panginoon ng mas matagal. Okay? So, I would like to ask all the pastors here to come. Paki-abot na nga rin po yung certificate sa kayong bag natin dyan. Okay. Sige po, may kay amin kaabsat, fellow pastors, seniors, and juniors. Okay, so I would like to give this certificate of appreciation. Northern Luzon Fellowship of Baptist Churches and Missions, Joint Fellowship, and the team Dig In, Give In. Certificate of appreciation is proudly presented to Pastor Genesis Santiago. Pastor, please come. Pastor Jordan, may dadagdag pa ba tayo? Before we give our certificate, of course, may kasamang ano ito. Okay, so as we give the certificate na may kasamang sobre, sensya na Pastor, wala kaming maleta. Okay, in grateful recognition for your faithful service to our guest speaker during our NLFPCM Fellowship, Joint Fellowship held on June 13, 2026 at Tangadan, San Quintin Abra. Your message has blessed, encouraged, and challenged us to dig into God's Word and to give in to the work of God. May the Lord continue to use you mightily in His ministry. To God be the glory. Signed, NLPCM Chairman and Pastor Ermo, Host Pastor. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang mga pastors ng NLFPCM. At marami pa pong wala. You know? Praying po na magpatuloy po tayong magkaisa. Just would like to announce po na mag-ingat po tayo sa mga nakikita, nababasa sa Facebook. Okay? Ang dami pong fake news po ngayon. So, ang mahalaga po ay dapat po meron tayong pagkakaisa sa gawain po ng Panginoon. Amen? The Bible says we are to go into all the world and preach the gospel. Okay? So, as we close, Pastor Christian, meron pa po kayong announcement? Okay? So, yung lunch natin, kanya-kanyang lugar na lang. Pipili na lang kung saan dito. Okay? Yung mga pastors, saan tayo? Pastor Genesis, ang speaker kasama niya, okay? So yung Pastor Genesis and your family, sumama po kayo doon sa ating host. Okay? So tayo po ito mga lahat at bihira lang po nakasama natin ang ating missionary to Africa to close us in prayer. So Pastor, please come and pray us. Pastor Rubin Cabasan, our missionary po sa Malawi, Africa.
Let's pray. Father God in heaven, thank you so much for the challenge to dig in and to give in to your word. May these brethren, Lord, as we go to our respective places, I pray that you strengthen and sustain us, Lord, to continue. No matter what happened, Lord, you're still God that calls us, that still saves people. Because so many people are dying and going to hell every day. Help us to focus on the mandate of the Great Commission. Bless these people, even the pastors. In Jesus' name. Okay, tapos na po tayo. To God be the glory. God bless us all and see you in our next joint fellowship.